Kung may isang bagay akong ipinagmamalaki noon, iyon ay ang katiyakan ko. Hindi paniniwala. Hindi pag-asa. Katiyakan. Alam ko kung ano ang tama at alam ko kung ano ang mali. At higit sa lahat, alam ko kung sino ang Diyos para sa akin. Pastora ako. Isang ebanghelikal na pastora na naglakbay hanggang sa Pilipinas, dala ang isang malinaw na misyon, ipangaral ang katotohanan at iwasto ang mga maling paniniwala. Noong unang araw ko sa maliit na bayang iyon sa Luzon, ramdam ko agad ang kakaibang init. Hindi lang dahil sa araw, kundi dahil sa mga matang tumitingin sa akin na may paggalang. Pastora, tawag nila. May bigat ang salitang iyon. May otoridad. May responsibilidad. At gusto ko iyon. Pakiramdam ko, nasa tamang lugar ako, sa tamang oras, gumagawa ng tamang bagay. Kasama ko ang asawa kong si Samuel, tahimik ngunit matatag. Hindi siya kasing ingay ko sa pulpito, pero siya ang sandigan ko. Handa ka na ba? Tanong niya sa akin noong unang gabi namin, habang inaayos namin ang maliit na silid na pansamantalang tutuluyan. Matagal na akong handa, sagot ko, halos otomatiko. At totoo iyon. O akala ko totoo. Sa mga sumunod na linggo, mabilis akong nakilala. Nagtuturo ako ng Biblia, nagdadasal para sa mga may sakit, nakikinig sa mga kwento ng mga pamilyang dumaraan sa hirap. Ngunit sa bawat lakad ko sa bayan, may isang bagay na paulit-ulit kong nakikita. Mga rebulto. Mga kandila. Mga imahe ng isang babaeng may maamong mukha, kadalasan may hawak na sanggol. Nasa bahay, nasa kalsada, minsan nasa loob pa ng mga tindahan. Tuwing nakikita ko yon, parang may kumikirot sa dibdib ko. Hindi takot. Hindi pagdududa. Galit. Panginoon, bulong ko minsan habang naglalakad, hanggang kailan nila gagawin ito? Isang gabi pagkatapos ng pagtitipon, may lumapit sa akin na matandang lalaki. Pastora, sabi niya, salamat po sa aral. Pero paano po si Maria? Napangiti ako, sanay sa tanong. Ginagalang natin siya, sagot ko, mahinahon pero matatag. Pero si Diyos lang ang sinasamba natin. Tumango siya, ngunit may lungkot sa mga mata niya. Doon ko unang naramdaman ang isang kakaibang kirot, mabilis ngunit sapat para mapansin ko. Tinabunan ko agad iyon. Hindi iyon pagdududa. Hindi pwede. Sa loob-loob ko, sinasabi ko sa sarili ko na malinaw ang lahat. Ang Biblia ay malinaw. Ang tawag ng Diyos ay malinaw. Ako ay malinaw. Ngunit sa bawat gabing humihiga ako sa tabi ni Samuel, may tanong na kumakatok sa isip ko, mahina ngunit paulit-ulit. Bakit ako nairita? Bakit parang may kulang, kahit puno ang araw ko ng gawain ng Diyos? Pagod ka lang, sabi ni Samuel isang gabi nang mapansin niyang gising pa rin ako. Malaking pagbabago ito. Sagot ko. Pagod lang. Ngunit hindi iyon ang buong katotohanan. Isang umaga, habang papunta ako sa isang bahay para magdasal, huminto ako sa gitna ng kalsada. Sa harap ko may maliit na altar. May kandila. May bulaklak. At nandoon siya. Ang imahen. Hindi ko alam kung bakit, pero parang mas malinaw ang tingin ko kaysa dati. Parang may tumitingin pabalik. Agad akong tumalikod. Mabilis. Parang may mali sa ginawa ko kahit wala naman. Huminga ako ng malalim at nagpatuloy sa paglakad, mas mabilis ang hakbang kaysa dati. Hindi ko pa alam noon na ang simpleng sandaling iyon ang simula ng pagbagsak ng lahat ng akala kong matibay. Akala ko, iyon ay isang pangkaraniwang araw sa buhay ng isang pastora na sigurado sa kanyang pananampalataya. Akala ko, kontrolado ko ang lahat. Hindi ko alam na may paparating na sandali na dudurog sa aking katiyakan, at iwan akong hubad sa harap ng isang katotohanang hindi ko kailanman inasahang haharapin. At sa sandaling iyon, habang patuloy akong naglalakad palayo sa altar, hindi ko alam na ang unang bitak ay nabuo na, tahimik ngunit hindi na maibabalik. Kung may isang bagay na hindi ako inihanda ng mga libro, seminar, at taon ng ministeryo, iyon ay ang araw-araw na pananampalataya ng mga Pilipino. Hindi ito tahimik. Hindi ito pribado. Hindi ito nakakulong sa loob ng simbahan. Nasa kalsada ito, nasa bintana, nasa jeep na dumadaan, nasa bulong ng mga tindera sa palengke, at sa awit ng mga bata habang naglalaro sa hapon. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Sa una, pinilit kong ituring itong bahagi lang ng kultura.
Isang bagay na dapat igalang pero hindi yakapin. Magkaiba ang kultura at katotohanan, paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko. Ngunit habang tumatagal, mas mahirap ng paghiwalayin ang dalawa. Tuwing umaga, bago pa man uminit ang araw, naririnig ko na ang mga kampana mula sa malapit na simbahan. Hindi iyon bahagi ng aming gawain, ngunit palagi itong naroroon, parang paalala na hindi ako nag-iisa sa lugar na ito. Minsan, habang nagkakape ako sa maliit na mesa sa tapat ng bintana, napansin ko ang mga taong dumaraan, ang ilan ay humihinto sandali, yumuyuko, nag-aantanda ng krus bago magpatuloy sa kanilang lakad. Hindi ba sila nahuli sa trabaho? Tanong ko minsan kay Samuel, kalahating biro, kalahating puna. Ngumiti lang siya. Ganito talaga rito, Elena. Bahagi na ng buhay nila. Bahagi ng buhay. Iyon ang problema. Para sa akin, ang pananampalataya ay dapat malinaw, disiplinado, nakabatay sa salita. Hindi sa nakasanayan. Hindi sa nakikita. At lalong hindi sa mga imahen. Ngunit sa Pilipinas, tila kabaligtaran. Ang pananampalataya ay may mukha. May kulay. May anyo. Isang hapon, inimbitahan kami ng isang pamilya na dumalo sa isang maliit na pagtitipon sa kanilang barangay. Akala ko, isa lang itong simpleng salusalo pagkatapos ng gawain sa komunidad. Ngunit pagdating namin, napahinto ako sa gilid ng kalsada. May prosesyon. Mga taong nakaputi, may hawak na kandila. Sa gitna, isang imahen na buhat-buhat, pinalilibutan ng awit at panalangin. Ramdam ko ang paninigas ng aking balikat. Samuel, bulong ko, hindi ko kayang panoorin ito. Tumingin siya sa akin, maingat. Hindi naman tayo kasali. Dadaan lang. Ngunit kahit dumadaan lang, pakiramdam ko ay may bumabangga sa loob ko. Hindi takot. Hindi galit lang. Isang halo ng pagkadismaya at selos. Agad kong itinaboy ang ideyang iyon. Wala akong dapat ikainggit. Nasa akin ang katotohanan. Habang naglalakad kami palayo, naririnig ko pa rin ang awit. Hindi ko maintindihan ang lahat ng salita, pero malinaw ang damdamin. May lambing. May pagtitiwala. May pagmamahal. At iyon ang lalong nakakainis. Mas madali sanang husgahan kung malamig at walang saysay. Pero hindi. Kinagabihan, nagbukas ako ng Biblia. Hindi dahil may sermon akong ihahanda, kundi dahil may kailangan akong patunayan. Sa sarili ko, hinanap ko ang mga talatang kabisado ko na. Mga babala laban sa mga Diyos-Diyosan. Mga paalala tungkol sa maling pagsamba. Tama ako, bulong ko habang nagbabasa. Ito ang katotohanan. Ngunit sa kabila ng malinaw na mga salita, hindi matahimik ang isip ko. Sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, bumabalik ang mga eksena. Ang mga kandila. Ang awit. Ang mga mukha ng mga taong taimtim na nananalangin. Hindi ito tungkol sa emosyon, sabi ko kay Samuel nang mapansin niyang balisa ako. Tungkol ito sa doktrina. Alam ko, sagot niya. Pero minsan, Elena, may mga bagay na kailangan muna nating pakinggan bago hatulan. Napatingin ako sa kanya, bahagyang nainis. Hindi tayo narito para matuto sa maling paniniwala. Narito tayo para magturo. Hindi na siya sumagot. At sa katahimikang iyon, mas naramdaman ko ang bigat ng sarili kong mga salita. Sa mga sumunod na araw, mas naging mapagmasid ako. Napansin ko kung gaano kadalas banggitin ng mga tao ang pangalan ni Maria sa kanilang pang-araw-araw na pananalita. Parang kaibigan. Parang ina. Hindi bilang Diyosa, kundi bilang isang presensyang malapit. Isang umaga, habang naglalakad ako patungo sa bahay ng isang babaeng bibisitahin ko, huminto ako sa harap ng isang maliit na tindahan. Sa loob, may imahen na nakapwesto sa sulok, may sariwang bulaklak. Napansin kong may lalaking huminto, hinawakan ang gilid ng mesa, pumikit sandali, saka nagpatuloy sa pagbili ng tinapay. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Panginoon, bulong ko, mas mariin kaysa dati, bakit mo hinahayaan ito? Sa sandaling iyon, may malinaw na sagot sa isip ko. Hindi galing sa langit, kundi galing sa sarili kong loob. Dahil may kailangang magtama. At ako yon. Unti-unting nabuo ang isang desisyon sa aking isip. Hindi na sapat ang manahimik. Hindi na sapat ang mangaral sa loob ng aming maliit na komunidad. Kailangan kong harapin ang mismong pinagmumulan ng aking pagkabalisa. Ang mga imahen. Ang debosyon.
Ang paniniwalang ito na, sa aking paningin, ay naglalayo sa kanila sa katotohanan. Hindi ko pa alam kung paano. Hindi ko pa alam kung kailan. Ngunit malinaw na sa akin ang isang bagay, ang banggaan ng kulturang ito ay hindi lang nasa labas. Nasa loob ko na rin ito. At kung hindi ko ito haharapin, alam kong hindi ako magkakaroon ng kapayapaan. Habang naglalakad ako pa uwi, ramdam ko ang bigat ng aking desisyon, ngunit may kakaibang sigla rin. Parang papasok ako sa isang laban na matagal ko nang hinihintay. Hindi ko alam na sa pagharap ko sa pinakakinainisan ko, ako mismo ang haharapin ko. Hindi ko pinlano ang pagkikita namin ni Maria Santos. Sa totoo lang, kung alam ko lang kung ano ang mangyayari, marahil ay umiwas ako. Ngunit may mga tagpo sa buhay na dumarating hindi dahil handa ka, kundi dahil kailangan. Inirekomenda siya ng isa sa mga kababaihan sa aming maliit na komunidad. Tahimik po siya, pastora. Mabait. Medyo may pinagdadaanan lang. Iyon lang ang sinabi sa akin. Walang binanggit tungkol sa pananampalataya niya at marahil mas mabuti nga iyon. Kung alam ko lang. Mainit ang hapon nang makarating ako sa bahay ni Maria. Isang simpleng bahay na yari sa kahoy at yero, may maliit na hardin sa harap. May mga bulaklak na maingat na inaalagaan, kahit halatang kapos sa pera ang may-ari. Bago pa man ako kumatok, napansin ko na agad ang maliit na altar sa may bintana. Nandoon na naman siya. Ang imahen. Humina ako ng malalim. Mag-focus ka, bulong ko sa sarili ko. Nandito ka para tumulong. Binuksan ni Maria ang pinto na may mahinang ngiti. Siya ay nasa huling bahagi ng 30 o unang bahagi ng 40. Payak ang pananamit, simple ang kilos. Ngunit may kakaiba sa kanyang mga mata. May kapayapaan. At iyon ang unang tumama sa akin na parang sampal. Pastora Elena, tanong niya. Sagot ko. Ikaw si Maria? Opo. Salamat po sa pagpunta. Bahagya siyang yumuko, parang nahihiya. Pumasok ako sa bahay at agad kong naramdaman ang kakaibang katahimikan. Hindi ito katahimikan ng lungkot, kundi ng pagtanggap. Ngunit hindi ako komportable. Ang imahen sa sulok ng silid ay tila mas malinaw ngayon. May kandilang hindi pa tuluyang nauupos. May sariwang bulaklak. Halatang hindi ito dekorasyon. Isa itong presensya. Umupo po kayo, sabi ni Maria, itinuro ang isang simpleng silya. Umupo ako, ngunit ang mga mata ko ay patuloy na bumabalik sa sulok ng silid. Napansin niya yon. Pasensya na po, sabi niya, mahina ang boses. Kung hindi po kayo komportable. Hindi, mabilis kong sagot, masyadong mabilis. Ayos lang. Ngumiti siya, ngunit hindi niya inalis ang tingin sa akin. Parang alam niya. Parang ramdam niya ang bagyong nagaganap sa loob ko. Nag-usap kami tungkol sa mga karaniwang bagay. Ang kanyang trabaho bilang mananahi. Ang kanyang pamilya. Ang asawa niyang pumanaw ilang taon na ang nakalipas. Habang nagsasalita siya, walang hinanakit sa boses niya. Walang galit. May lungkot, pero may pagtanggap. Paano mo nalagpasan, hindi ko napigilang itanong. Tumingin siya sandali sa sahig, saka sa imahen. Hindi ko po nalagpasan mag-isa, sagot niya. May kasama po ako. Sumikip ang dibdib ko. Ang Diyos, sabi ko, parang sinusubok siya. Opo, sagot niya agad. At ang ina. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Maria, sabi ko, pilit na kalmado, alam mo bang hindi natin dapat sinasamba ang mga imahen? Hindi siya nagulat. Hindi siya nagalit. Ngumiti lang siya, malumanay. Hindi ko po sinasamba ang kahoy, sagot niya. Siya po ay paalala. Paalala ng ano, tanong ko, mas matalim na ang tono. Nang pagsunod, sagot niya. Nang pagtitiwala. Nang pagmamahal na tahimik lang. Gusto kong tumawa. Gusto kong kontrahin ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya. May mga talata akong kabisado na pwede kong ihagis sa pagitan naming dalawa. Ngunit may pumigil sa akin. Isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Siguro dahil hindi siya nagtatanggol. Hindi siya nakikipagtalo. Parang hindi niya kailangang patunayan ang anuman. Hindi ka ba natatakot na mali ang ginagawa mo? Tanong ko. Umiling siya. Natakot po ako dati, sagot niya. Pero nung wala na po akong lakas, doon ko po naramdaman na hindi ako iniwan. Tahimik kaming dalawa. Ang katahimikan ay mabigat pero hindi nakakasakal.
Sa unang pagkakataon mula nang dumating ako sa Pilipinas, naramdaman kong parang ako ang bisita. Hindi lang sa bahay niya, kundi sa isang pananampalatayang hindi ko nauunawaan. Tumayo ako bigla. Salamat sa oras mo, sabi ko masyadong maaga. Ipagdarasal kita. Opo, sagot niya. Ipagdarasal din po kita. Nagulat ako sa sinabi niya. Hindi mo kailangang. Gusto ko po, sagot niya, may ngiting hindi ko maipaliwanag kung bakit tumagos sa akin. Paglabas ko ng bahay, parang mas mabigat ang hangin. Mas mainit. Mas makipot ang daan. Habang naglalakad ako pa uwi, bumabalik sa isip ko ang bawat salita ni Maria. Ang paraan ng pagtingin niya sa imahen. Hindi bilang Diyos, kundi bilang ina. Bilang kasama. Hindi, bulong ko sa sarili ko. Hindi ito tama. Ngunit kahit paulit-ulit kong sabihin yon, hindi nawawala ang pakiramdam na may gumalaw sa loob ko. Hindi pananampalataya. Hindi pa. Isang bitak lang. Isang tanong na ayaw tumahimik. Kinagabihan, hindi ako mapakali. Naglakad-lakad ako sa maliit naming silid. Napansin yon ni Samuel. Anong nangyari? Tanong niya. Nakilala ko si Maria Santos, sagot ko. Isa siyang debotong Katoliko. Tumango siya. At may imahen siya, dagdag ko mas madiin. At hindi siya mukhang naliligaw. Tahimik siya sandali. Minsan, sabi niya, ang pananampalataya ng iba ang naglalantad ng sarili nating takot. Napatingin ako sa kanya, galit at nalilito. Hindi ako natatakot, sabi ko. Naiinis ako. Ngunit sa loob-loob ko, alam kong hindi iyon buong katotohanan. Sa gabing iyon, nanalangin ako ng mas mahaba kaysa dati. Hindi para humingi ng sagot, kundi para patunayan na tama pa rin ako. Ngunit sa bawat salitang binibigkas ko, may larawan sa isip ko. Ang imahen sa bahay ni Maria. Ang mga kandila. Ang kanyang payapang mukha. At doon, sa gitna ng panalangin, naramdaman ko ang isang matinding pagnanais. Hindi para umunawa, kundi para kumilos. Para wakasan ang kaguluhan sa loob ko. Para patunayan, minsan at para sa lahat, na mali ang nakikita ko. Hindi ko pa alam kung paano ko gagawin. Ngunit malinaw sa akin ang isang bagay. Ang imaheng iyon ay hindi lang simbolo ng kanyang pananampalataya. Isa na itong hamon sa akin. At hindi ako sanay umatras. Habang nakahiga ako, nakatingin sa kisame, isang desisyon ang tahimik na nabuo sa loob ko. Isang desisyong magdadala sa akin sa isang sandaling hindi ko na mababawi. At sa sandaling iyon, bago pa man ako tuluyang makatulog, hindi ko alam na ang susunod kong hakbang ang magpapabago sa lahat. Nagising ako ng mas maaga kaysa karaniwan. Hindi dahil sa ingay o init, kundi dahil sa isang bigat sa dibdib na parang may nakapatong na bato. Nakahiga pa si Samuel sa tabi ko, mahimbing ang tulog. Tinitigan ko ang kisam at pilit kong inayos ang paghinga ko. May malinaw na boses sa isip ko, hindi malakas, pero matigas. Kailangan mo itong tapusin. Tumayo ako ng dahan-dahan, nagbihis, at umupo sandali sa gilid ng kama. Pastora ka, bulong ko sa sarili ko. May tungkulin ka. Paulit-ulit kong sinabi iyon hanggang sa maging sapat para gumalaw ang mga paa ko. Hindi ko sinabi kay Samuel kung saan ako pupunta. Nag-iwan lang ako ng maikling mensahe, babalik ako mamaya. Sa labas, tahimik ang umaga. Ang mga kalsada ay bahagyang basa pa mula sa ulan kagabi. Habang naglalakad ako patungo sa bahay ni Maria, mas bumibilis ang tibok ng puso ko. Hindi dahil sa kaba. Dahil sa determinasyon. Pagdating ko sa tapat ng kanyang bahay, huminto ako sandali. Naroon pa rin ang maliit na hardin, ang mga bulaklak na inaalagaan niya. Tahimik ang paligid, parang walang nangyayaring kakaiba. Parang walang magbabago. Kumatok ako. Binuksan ni Maria ang pinto, halatang nagulat. Pastora Elena, sabi niya. May kailangan po ba kayo? Sagot ko. Kailangan nating mag-usap. Pumasok ako nang hindi naghihintay ng imbitasyon. Nandoon pa rin ang imahen sa sulok. Parehong lugar. Parehong kandila. Parang naghihintay. Nararamdaman ko ang pag-init ng batok ko. Maria, sabi ko, diretso, hindi ito tama. Tahimik siyang nakatayo, hawak ang gilid ng apron niya. Ano po ang hindi tama? Ito, sagot ko, itinuro ang imahen. Ito ang dahilan kung bakit hindi kayo lubos na lumalapit sa Diyos.
Huminga siya ng malalim. Pastora, sabi niya, mahinahon pa rin, hindi po nito ako inilalayo. Tinutulungan po akong lumapit. Hindi, sagot ko, mas malakas na ang boses. Hindi mo naiintindihan. Ito ay maling pagsamba. Hindi siya umimik. Lumapit siya sa imahen at hinawakan ang gilid ng mesa, parang pinoprotektahan ang isang bagay na marupok. Sa sandaling iyon, may kumislap sa loob ko. Galit. Takot. At isang kakaibang pakiramdam na parang ako ang nawawalan ng kontrol. Ilayo mo iyan, utos ko. Umiling siya. Hindi ko po kaya. At doon, parang may pumutok. Lumapit ako, mabilis ang kilos. Narinig ko ang sarili kong boses, pero parang hindi ako yon. Kung hindi mo kaya, sabi ko, ako ang gagawa. Hinawakan ko ang imahen. Malamig ito sa kamay ko. Mabigat. Sa loob ng isang segundo, may pumasok sa isip ko. Ang mga mata ni Maria. Ang mga kandila. Ang katahimikan ng bahay. Ngunit tinabunan ko yon. Isang galaw. Isang tunog. At tapos na. Nabagsak ang imahen sa sahig. Nabiyak. Hindi malakas ang tunog pero sapat para pumutol ng hininga. Tumigil ang oras. Walang sigaw. Walang iyak. Si Maria ay nakatayo lang, nakatitig sa mga piraso sa sahig. Ako naman, nakatayo pa rin, nanginginig ang mga kamay. Ginawa ko ito para sa'yo, sabi ko, pilit na matatag ang boses. Para sa katotohanan. Hindi siya sumagot. Lumuhod siya at dahan-dahang pinulot ang mga piraso. Parang may pinupulot siyang alaala. Bawat galaw niya ay mabagal, maingat. Hindi siya tumingin sa akin. May gusto akong maramdaman. Tagumpay. Ginhawa. Katahimikan. Ngunit wala. Sa halip, may bumigat na katahimikan na parang kumot na bumalot sa buong silid. Umalis ako nang walang paalam. Sa labas, parang mas maliwanag ang araw, pero mas malamig ang hangin. Habang naglalakad ako pauwi, pinilit kong ayusin ang sarili ko. Tama ang ginawa mo, paulit-ulit kong sinasabi. Ito ang dapat. Ngunit sa bawat hakbang, parang may nawawala. Parang may iniwan akong bahagi ng sarili ko sa sahig ng bahay ni Maria. Pagdating ko sa bahay, nandoon si Samuel. Tumingin siya sa akin, napansin ang pamumutla ko. Anong nangyari? Tanong niya. Wala, sagot ko agad. Ginawa ko lang ang tama. Hindi siya kumbinsido, pero hindi na siya nagtanong. Umupo kami para kumain, ngunit halos hindi ako makalunok. Tahimik ang mesa. Mas mabigat kaysa dati ang katahimikan. Kinagabihan, humiga ako sa kama, pagod na pagod. Akala ko, pagod lang ang katawan ko. Ngunit habang pinipikit ko ang aking mga mata, bumabalik ang larawan. Ang imahen na bumagsak. Ang mukha ni Maria. Hindi galit. Hindi galit. Lungkot lang. At isang bagay na mas masakit pa. Pag-unawa. Panginoon, bulong ko, ginawa ko ito para sa'yo. Walang sagot. Walang ginhawa. Ngunit pinilit kong maniwala na darating iyon. Na bukas, paggising ko, magiging maayos ang lahat. Na matatapos na ang kaguluhan sa loob ko. Unti-unti akong nakatulog, hawak ang paniniwalang iyon na parang lubid sa dilim. Isang paniniwalang hindi ko alam ay malapit ng maputol. Sa sandaling iyon, akala ko tapos na ang lahat. Hindi ko alam na ang tunay na simula ay darating pa lamang. Pagmulat ko kinabukasan, ang una kong hinintay ay ginhawa. Isang katahimikang magpapatunay na tama ang ginawa ko. Isang pakiramdam na parang may bumalik sa tamang ayos. Ngunit ang dumating ay kabaligtaran. May bigat pa rin sa dibdib ko, mas malinaw ngayon, mas hindi maikakaila. Umupo ako sa kama at pinikit ang mga mata. Panginoon, bulong ko, maingat ang tono, parang baka may masira kung lalakasan ko. Wala. Walang sagot. Walang init. Walang kapayapaan. Parang ang mga salita ko ay bumabagsak lang sa sahig at hindi umaabot kahit saan. Sa kusina, naroon si Samuel, nagtitimpla ng kape. Tumingin siya sa akin at agad napansin ang itsura ko. Hindi ka natulog ng maayos, sabi niya. Okay lang ako, sagot ko, automatiko, pero kulang sa lakas. Inabot niya sa akin ang tasa. Elena, sabi niya, mahinahon pero diretsyo, may mali. Napailing ako. Pagod lang. Marami tayong ginawa nitong mga nakaraang araw.
Hindi na siya sumagot. Ngunit ramdam ko ang tingin niya sa akin, parang may hinihintay siyang aminin ko. Sa buong araw, sinubukan kong magpakalunod sa gawain. Pagdalaw sa mga pamilya, panalangin, pagtuturo. Ngunit kahit sa gitna ng mga salita tungkol sa pananampalataya, may puwang sa loob ko na hindi napupuno. Sa bawat amen na binibigkas ko, parang may kulang na tunog. Kinagabihan, nagdesisyon akong mag-ayuno. Kung hindi sumasagot ang Diyos sa ingay ng aking isip, baka sa katahimikan niya ako marinig. Hindi ako kumain. Uminom lang ako ng tubig. Umupo ako sa sahig, nakabukas ang Biblia, at naghintay. Mga oras ang lumipas. Walang liwanag. Walang mensahe. Ang tanging naramdaman ko ay gutom at isang tanong na ayaw tumigil, paano kung mali ka? Agad kong tinanggihan yon. Hindi pwede. Masyadong mahal ang kapalit. Masyadong maraming taon ang ginugol ko sa pagtuturo ng mga paniniwalang ito. Masyadong maraming taong tumingin sa akin bilang gabay. Hindi pwedeng ako ang nagkamali. Hindi ako nagkamali, sabi ko ng malakas, kahit mag-isa lang ako sa silid. Ngunit ang boses ko ay nanginginig. Lumipas ang mga araw na ganoon. Panalangin na walang sagot. Pag-aayuno na walang kaliwanagan. Bawat gabi, mas mabigat ang dibdib ko. Bawat umaga, mas mahirap bumangon. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong inulit sa isip ang eksena sa bahay ni Maria. Ang tunog ng imahen na nabasag. Ang paraan ng pagyuko niya habang pinupulot ang mga piraso. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga papel para sa susunod na pagtitipon, umupo si Samuel sa tabi ko. Tahimik muna siya, parang nag-ipon ng lakas ng loob. Hindi ka na tulad ng dati, sabi niya sa wakas. Napatingin ako sa kanya. Ano nang ibig mong sabihin? Mas tahimik ka. Mas irritable. Parang may dala kang bigat na ayaw mong ibahagi. Humina ako ng malalim. May mga bagay na hindi mo kailangang alalahanin, sagot ko, mas matalim kaysa sa gusto ko. Hindi siya umatras. Asawa mo ako, sabi niya. Kasama mo ako sa tawag na ito. Kung may pinagdadaanan ka, hindi mo kailangang mag-isa. Sandaling natahimik ako. Gusto kong sabihin sa kanya ang lahat. Gusto kong ilabas ang takot, ang galit, ang pagkalito. Ngunit may isang bagay na pumigil. Pride. Ang imahe ng isang pastora na dapat laging may sagot. Ayos lang ako, ulit ko. Kailangan ko lang magdasal pa. Tumango siya, ngunit alam kong hindi siya kumbinsido. Tumayo siya at hinawakan ang balikat ko bago umalis ng silid. Ang simpleng haplos na yon ay muntik nang magpabagsak sa akin. Kinagabihan, muli akong nanalangin. Ngunit sa halip na humingi ng patunay na tama ako, may lumabas na ibang salita sa aking bibig. Panginoon, sabi ko, halos pabulong, paano kung hindi ko nakikita ang buong larawan? Natigilan ako. Hindi ko planong sabihin yon. Parang may ibang bahagi ng sarili ko ang nagsalita. Isang bahagi na matagal ko nang pinatahimik. Walang sagot. Ngunit may nangyari. Isang katahimikang mas malalim kaysa sa dati. Hindi nakakapanatag, ngunit hindi rin galit. Parang may hinihintay. Sa mga sumunod na oras, hindi ako nakatulog. Nakaupo lang ako sa dilim, nakikinig sa sarili kong paghinga. Sa unang pagkakataon, hinayaan kong pumasok ang posibilidad na kinatatakutan ko. Paano kung ang Diyos ay hindi tahimik dahil galit siya, kundi dahil may ipapakita siyang hindi ko pa kayang tanggapin? Naramdaman ko ang takot na parang malamig na tubig sa likod ko. Kasunod nito, isang mas malalim na takot, ang mawalan ng lahat ng inaakala kong ako. Bago mag-umaga, pagod ang katawan at isip ko. Humiga ako, hindi dahil may sagot na ako, kundi dahil wala na akong lakas para tumakbo mula sa mga tanong. Bago tuluyang pumikit ang aking mga mata, may isang malinaw na pakiramdam na nanatili. Parang may papalapit. Hindi ko alam kung ano. Hindi ko alam kung kailan. Ngunit alam kong may mangyayari. At sa kauna-unahang pagkakataon sa aking buhay bilang pastora, hindi ako handa. Hindi ako ang naghanap ng pagtatagpong iyon. Sa totoo lang, kung may magtanong sa akin noon, sasabihin kong iwas ako kung kaya ko. Ngunit matapos ang mga gabing walang tulog, ang mga panalangin bumabalik na walang sagot, at ang bigat na ayaw umalis sa aking dibdib, dumating ang isang umagang wala na akong lakas para lumaban. Naglalakad ako ng walang tiyak na direksyon. Hindi iyon panalangin. Hindi rin iyon gawain ng ministeryo. Para lang akong taong gustong huminga.
Napansin ko na lang na nasa pamilyar akong daan na muli. Ang daan patungo sa bahay ni Maria Santos. Huminto ako sa tapat ng kanyang bahay. Sarado ang pinto. Tahimik ang paligid. Bahagi ng akin ang gustong tumalikod, magkunwaring hindi ako dumaan doon. Ngunit may mas malalim na puwersang nagtulak sa akin na kumatok. Mahina lang. Parang takot marinig. Ilang sandali ang lumipas bago bumukas ang pinto. Nandoon si Maria. Namula ang kanyang mga mata, ngunit maayos pa rin ang tindig. Nang makita niya ako, hindi siya nagulat. Parang alam niyang darating ako. Pastora, sabi niya, walang galit, walang sumbat. Maria, sagot ko. Walang lakas ang boses ko. Pwede ba tayong mag-usap? Tumango siya at tumabi para papasukin ako. Pagpasok ko, agad kong napansin ang kawalan. Wala na ang imahen sa sulok. Wala na ang kandila. Walang bulaklak. Ang lugar na dati kong kinainisan ay ngayon ay parang sugat na tinakpan, ngunit ramdam pa rin ang kirot. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Tumayo lang ako sa gitna ng silid, parang batang napagalitan, ngunit hindi alam kung paano humingi ng tawad. Hindi ko po inayos, sabi ni Maria, parang binabasa ang isip ko. Hindi ko pa po kaya. Tumango ako. Maria, sabi ko, mabagal ang bawat salita, hindi ako bumalik para mangaral. Tahimik siyang nakinig. Hindi rin ako bumalik para ipagtanggol ang ginawa ko, dagdag ko. Sa totoo lang hindi ko na alam kung ano ang ipagtatanggol ko. Umupo siya sa silya at tinuro ang isa pa. Umupo rin ako. Sa pagitan namin, may distansyang hindi nasusukat ng hakbang kundi ng mga salitang hindi pa nasasabi. Bakit po kayo bumalik? Tanong niya sa wakas. Huminga ako ng malalim. Dahil tahimik ang Diyos, sagot ko. At mas natatakot ako sa katahimikang iyon kaysa sa galit. Hindi siya agad sumagot. Tumayo siya at pumasok sa isang maliit na silid. Akala ko alis siya. Ngunit bumalik siya, may hawak na maliit na piraso ng tela. Binuksan niya iyon sa mesa. Sa loob, ang isang bahagi ng imahen. Hindi buo. Hindi na magagamit. Ngunit iningatan. Hindi ko po ito sinisisi, sabi niya mahinahon. Mas masakit po sana kung galit ang naramdaman ko. Pero hindi iyon ang dumating. Napayuko ako. Ano ang dumating? Tanong ko, halos pabulong. Pag-unawa, sagot niya. Na may mga bagay pong sinisira natin dahil natatakot tayong baka totoo ang ipinapakita nila. Parang may tumama sa akin. Hindi malakas. Hindi marahas. Ngunit eksakto sa lugar na matagal ko nang binabantayan. Hindi ko na napigilan. Tumulo ang luha ko. Tahimik lang, walang hikbi. Hindi ako umiyak dahil sa ginawa ko. Umiyak ako dahil sa unang pagkakataon, may nakakita sa akin hindi bilang pastora, kundi bilang isang taong naliligaw. Akala ko, sabi ko, pilit na binubuo ang mga salita, ang katotohanan ay isang bagay na hawak ko. Isang bagay na ipinagtatanggol. Isang bagay na ipinapaglaban. Tahimik siyang nakinig. Ngayon, dagdag ko, parang ako ang hinahawakan. Parang ako ang hinahamon. Sa sandaling iyon, hindi ko alam kung saan nanggaling ang katahimikan na bumalot sa silid. Hindi ito katahimikan ng kawalan. Ito ay puno. Mabigat, ngunit hindi nakakasakal. Parang may presensyang dahan-dahang pumapasok, hindi upang manisi, kundi upang maglatad ng liwanag. Hindi ko nakita ang anuman. Walang tinig. Walang pangitain. Ngunit may malinaw na pagkaunawa na pumasok sa loob ko, simple ngunit hindi matatakasan. Na ang doktrina ay hindi kapalit ng Diyos. Na ang pagiging tama ay hindi katumbas ng pagiging tapat. At na ang pagmamataas ay kayang magtago sa likod ng pinakamakadiyos na salita. Tumingin ako sa piraso ng imahen sa mesa. Sa unang pagkakataon, hindi ko ito nakita bilang banta. Hindi rin bilang idol. Nakita ko ito bilang paalala ng pagsunod na hindi humihingi ng kontrol. Ng pananampalatayang marunong maghintay. Hindi ko po kayo hinihila palayo sa Diyos, sabi ni Maria, parang marahan lang na ibinubulong sa hangin. Hindi rin po ako mas mataas kaysa sa inyo. Magkaiba lang po ang dinaanan natin. Tumango ako. Wala na akong lakas para kontrahin. Wala na rin akong dahilan. Nang tumayo ako para umalis, may ibang bigat sa aking dibdib. Hindi na ito takot. Isa itong malinaw na kaalaman na hindi na ako makakabalik sa dati.
Na ang nakita ko sa katahimikang iyon ay magbabago hindi lang ng isip ko, kundi ng buhay ko. Paglabas ko ng bahay ni Maria, napatingin ako sa langit. Pareho pa rin ang araw. Pareho pa rin ang init. Ngunit may nag-iba. Ako yon. Habang naglalakad pa uwi, alam kong ang pagkabukas na yon ay may kapalit. May mga tanong na kailangan kong sagutin. May mga desisyong hindi na pwedeng ipagpaliban. Ang gantimpalang hinahanap ko noon ay dumating na. Ngunit kasama nito ang isang katotohanang mas mabigat kaysa sa inaasahan ko. At sa kaibuturan ng aking puso, alam kong ang susunod na kabanata ay hindi magiging madali. Hindi ako umuwi agad. Naglakad lang ako, mabagal, parang bawat hakbang ay may kasamang pagbitaw. Ang mga salitang narinig ko, ang katahimikang naranasan ko, ang liwanag na hindi ko hiniling ngunit dumating pa rin, lahat iyon ay nagsisiksikan sa loob ko. Wala nang maayos na kahon kung saan ko sila mailalagay. At sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, wala akong gustong ayusin. Pagdating ko sa bahay, nandoon si Samuel. Nakaupo siya sa mesa, may hawak na tasa ng kape na halatang matagal ng malamig. Tumingin siya sa akin at agad tumayo. "Nandyan ka pala," sabi niya. Nag-aalala na ako. Tumango lang ako. Wala akong lakas para ngumiti. Wala rin akong lakas para magkunwari. Tahimik kaming dalawa ng ilang sandali. Sa katahimikang iyon, parang pareho naming alam na may nagbago. Hindi niya pa alam kung ano. Ako naman, hindi ko pa kayang sabihin. "Galing ka kay Maria," sabi niya sa wakas. Hindi ito tanong. Sagot ko. Huminga siya ng malalim. At umupo ako. Mabagal. Parang kung masyado akong biglang gagalaw, mababasag ang isang bagay na pilit kong hinahawakan. "Samuel," sabi ko, hindi ko na alam kung sino ako. Hindi siya nagsalita agad. Umupo siya sa tapat ko. "Simulan mo roon," sabi niya. Pinikit ko ang mga mata. "Buong buhay ko," sabi ko, "alam ko kung ano ang ituturo. Ano ang ipaglalaban. Ano ang itatama. Ang pananampalataya ko ay malinaw. Malinis. Walang puwang para sa kalituhan." Tumingin ako sa kanya. Ngayon, dagdag ko, parang lahat ng iyon ay biglang hindi sapat. Hindi siya umatras. Hindi rin siya nagtanggol. Nakinig lang siya. Natakot ako, patuloy ko. Hindi dahil may nakita akong mali sa Diyos, kundi dahil may nakita akong mali sa sarili ko. Tumahimik kami. Sa katahimikang iyon, naramdaman ko ang bigat ng salitang hindi ko pa sinasabi. Pastora. Ang posisyon. Ang titulo. Ang lahat ng inaasahan ng iba. Kung magbabago ako, sabi ko, dahan-dahan, hindi lang paniniwala ang mawawala. Buong buhay ko. Tumango siya, mabigat ang tingin. Alam ko. Paano kung iwan nila ako, tanong ko. Paano kung ituring nila akong naligaw? Kailan ka pa namuhay para sa palakpak? Tanong niya, banayad pero diretsyo. Nasaktan ako roon. Dahil may katotohanan. Sa mga sumunod na araw, mas naging malinaw ang tensyon. Tuwing may pagtitipon, ramdam ko ang bigat ng bawat salitang binibigkas ko. May mga bagay na hindi ko na kayang sabihin tulad ng dati. May mga talatang dati kong ipinapaliwanag ng may katiyakan na ngayon ay binibigkas ko ng may pag-ingat. May mga taong nakapansin. May mga tanong. May mga tingin na puno ng pagtataka. Pastora, tanong ng isa matapos ang isang pagtitipon, bakit parang iba na ang tono ninyo? Ngumiti ako, pilit. Siguro dahil mas natututo akong makinig. Hindi ko alam kung naintindihan niya. Hindi rin mahalaga noon. Sa gabi, madalas kaming mag-usap ni Samuel. Minsan mahaba. Minsan tahimik lang. Ngunit palagi may tanong na nakabitin sa hangin. Hanggang kailan? Isang gabi, habang nakahiga kami, bumulong siya, "Hindi kita iiwan, anuman ang piliin mo." Tumulo ang luha ko sa unan. Hindi dahil sa lungkot. Dahil sa ginhawa. Ngunit kasama ng ginhawang iyon, dumating ang isang mas malinaw na pagkaunawa. Na ang suporta niya ay hindi magpapagaan ng desisyong kailangan kong gawin. Gagawin lang nitong posible. Isang paanyaya ang dumating kinabukasan. Isang malaking pagtitipon. Maraming tao. Maraming inaasahan. Ako ang magsasalita. Dapat akong magsalita. Hawak ko ang papel na may balangkas ng aking mensahe. Binasa ko ito ng paulit-ulit.
Alam ko ang bawat salita. Kabisa ko ang bawat punto. Ngunit may isang bahagi sa loob ko na hindi na makapagsinungaling. Hindi mo kailangang magdesisyon ngayon, sabi ni Samuel. Umiling ako. Kailangan ko. Tumayo ako sa harap ng salamin at tiningnan ang sarili ko. Ang mukha ng isang pastora. Ngunit sa likod ng mga mata, may ibang taong nakatingin pabalik. Isang taong pagod na magpanggap na sigurado. Isang taong handang mawalan para maging totoo. Habang papalapit ang oras ng pagtitipon, mas bumibilis ang tibok ng puso ko. Alam kong anuman ang sabihin ko, may mawawala. Ngunit alam ko rin na kung mananatili akong tahimik, ako mismo ang mawawala. Paglabas namin ng bahay, huminto ako saglit. Humina ako ng malalim. Sa harap ko, may mga taong naghihintay. Sa loob ko, may katotohanang kumakatok, hindi na humihingi ng permiso. At sa sandaling iyon, bago ako tuluyang humakbang pasulong, alam kong ang susunod kong sasabihin ay magtatakda ng direksyon ng lahat ng susunod na kabanata ng aking buhay. Tumayo ako sa harap ng mga taong matagal ko nang kilala. Mga mukhang pamilyar. Mga matang sanay tumingin sa akin bilang gabay, bilang tinig ng katiyakan. Ramdam ko ang bigat ng katahimikan bago ako magsalita. Isang katahimikang puno ng inaasahan. Humina ako ng malalim. Hindi ako nagsimula sa sermon. Hindi ako nagsimula sa talata. Nagsimula ako sa katotohanan. Hindi ko na kayang magsalita tulad ng dati, sabi ko. Tahimik ang boses ko pero malinaw. Hindi dahil nawalan ako ng pananampalataya. Kundi dahil may nakita akong mas malalim. May gumalaw sa hanay ng mga upuan. May mga nagkatinginan. Alam kong sa sandaling iyon may mga puso nang nagsimulang magsara. Ngunit may ilan ding nagbukas. Akala ko noon, patuloy ko, ang pananampalataya ay pagiging sigurado. Walang duda. Walang tanong. Ngayon alam ko na minsan, ang tunay na pananampalataya ay ang pag-amin na hindi mo hawak ang lahat. Hindi ko binanggit ang lahat. Hindi ko kinuwento ang bawat detalye. Ngunit hindi ko rin itinago ang pagbabago. Sinabi ko ang mahalaga. Na may mga paniniwala akong kinailangan kong bitawan hindi dahil mali ang Diyos, kundi dahil mali ang paraan ko ng paghawak sa Kanya. May mga tumayo at umalis. Hindi lahat, pero sapat para maramdaman ko ang pagkawala. Masakit. Ngunit hindi na ako gumuho. May kapalit ang sakit. Kalayaan. Pagkatapos ng pagtitipon, may mga lumapit. May galit. May pagkalito. May luha. At may ilan may tahimik na pasasalamat. Isang babae ang humawak sa kamay ko at bumulong, salamat sa katapatan. Iyon lang. Ngunit sapat na yon. Sa mga sumunod na linggo, nagbago ang lahat. Hindi biglaan. Hindi dramatiko. Unti-unti. May mga pintong nagsara. May mga tinig na tumahimik. Ngunit may mga bagong pag-uusap na nagsimula. Mas totoo. Mas mabagal. Mas mapagpakumbaba. Hindi na ako ang pastor ang laging may sagot. Ngunit mas naging totoo ako. Mas buhay. Mas malapit sa Diyos na hindi ko kailangang ipagtanggol kundi sundan. Minsan, bumalik ako sa bahay ni Maria. Hindi para humingi ng paumanhin lang. Kundi para magpasalamat. Umiti lang siya gaya ng dati. Hindi po ako ang nagbukas, sabi niya. Nandyan lang po iyon. At doon ko naunawaan ang isa sa pinakamahalagang aral ng buhay ko. Na ang liwanag ay hindi laging sumisira. Minsan, nag-aanyaya lang ito. At ikaw ang magpapasya kung tatalikod ka o haharap. Kung naririnig mo ito ngayon at may bumabagabag sa loob mo, gusto kong malaman mo ito. Ang pagdududa ay hindi kaaway ng pananampalataya. Ang pagmamataas ang mas delikado. At ang Diyos ay hindi natatakot sa iyong mga tanong. Kung nangyari ito sa akin, isang babaeng akalang sigurado na sa lahat, pwede rin itong mangyari sa iyo. Ang kalayaang nahanap ko ay hindi dahil tama ako, kundi dahil handa akong magpakumbaba. Hindi dito nagtatapos ang kwento ko. Sa katunayan, dito pa lang talaga nagsisimula. Marami pa akong haharapin. Marami pang desisyong kailangang gawin. At may mga susunod pang hakbang na hindi ko pa kayang ikwento ngayon. Kung gusto mong malaman kung ano ang nangyari pagkatapos, kung saan ako dinala ng landas na ito, at kung paano patuloy na hinuhubog ang aking pananampalataya, huwag kang huminto rito. Manatili ka. Makinig.
At kung may bahagi ng kwentong ito ang tumama sa'yo, huwag mo itong baliwalain. Ang paanyaya ay simple. Buksan mo ang puso mo. At samahan mo ako sa susunod na hakbang ng paglalakbay na ito. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.